Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Sky at shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! 3. Dahan-daang naglakad papunta sa mukha ni Han Sanchen, tiningnan ang mukha ni Han Sanchen na madilim dahil sa digmaan, at pagkatapos ay tumingin sa kanya na nakahiga doon na hindi gumagalaw. Si Ivory ay labis na nalungkot. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Northgate, kitang-kita ng lahat ang sobrang pagsabog sa oras na iyon. Naturally, alam ng lahat kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Kung hindi dahil sa mahinang hininga, naisip ni Ivory na patay na si Han Sanchen sa oras na ito. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Han Sanchen, at pagkatapos ay dahan-daang itinapat sa kanyang mukha. Sanchen, promise me. Dapat kang kumapit. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Ivory, dahan-daang naglakad papunta sa pinto, binuksan ang pinto, at lahat ng nasa labas ay naghihintay na. Sister Yingzia, nahanap ko na ang pinakamahusay na doktor sa lungsod. Agad na sabi ni Fulin. Sa karagdagan, tinawag ko ang lahat ng mga masters sa Mystery Alliance, sabi din ni Fu Mei. Bahagyang lumapit si Ziking, Ate Ivory, gusto ko ring tumulong. Bagamat hindi ko alam ang mga medikal na kasanayan, alam mo rin, ako. Ivory ay sumulyap sa lahat at tumingin kay Bai Xiaosheng sa Jiang Ho. Tumanggo si Jiang Ho. Bai Xiaosheng, 3,000 meridian ang ganap na nasira, 5 panloob na organo ang ganap na nasira, at ang pinsala ay lubhang malubha. Ang karaniwang paggamot ay maaaring walang magandang paraan, kaya subukan ang lahat ng iyong makakaya. Pagkatapos nito, kumaway si Bai Xiaosheng sa Jiang Ho sa mga doktor, Ziking at iba pa na pumasok sa silid para sa paggamot. Pagkatapos ng isang grupo ng mga tao na pumasok, halos kalahating oras, isang grupo ng mga doktor ang umiling at lumabas. Lahat, ang mga nasugatan ay labis na nasugatan. Sinubukan namin ang aming makakaya. Oo, naipasa namin ang lahat ng uri ng mga materyales at pamamaraang panggamot, na talagang. Nang marinig ang sinabi ng isang grupo ng mga doktor, si Ivory at ang kanyang grupo ay halatang nanlumo, ngunit ang ganoong resulta ay talagang inaasahan. Gayunpaman, ang mga ito ay mababaw lamang na mga pagtatangka, at ang lilang pag-ibig ay ang pinakamalaking pag-asa. Ang kanyang banal na katawan at espiritu ay ang pinakamalaking variable at ang pinakamalaking pag-asa. Lumipas ang isa pang kalahating oras, at nang lumabas si Ziking na may maputlang mukha, mabigat din ang puso ng lahat. Hindi siya nasasabik, at ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag na mapanglo. Kamusta si Ziking? Tanong ni Ivory nang hindi sumusuko. Mariing idinilat ni Ziching ang kanyang mga mata at tumingin kay Ivory. Ate Ivory, gusto kong subukan ang aking makakaya upang gamutin ang sugat sa katawan ni Kuya Aaron, ngunit ang kanyang mga meridian ay ganap na nabasag. Matapos ang lahat ng tunay na chi ay pumasok sa kanyang katawan, ito ay parang isang meat bun pambubugbog ng aso, sayang ang pera, at wala itong epekto. Nadapa si Ivory, at ang banal na katawan ni Ziking ay dapat ang pinakamahusay na posibleng epekto. Gayunpaman, sa oras na ito, kahit siya ay walang magawa, na nangangahulugan na si Han Sanchen ay tila talagang walang pag-asa. Ang Han Sanchen ngayon ay parang dustpan na puno ng mga butas. Kung gusto mong umasa dito sa paghawak ng tubig, kung gaano karami ang dala mo at kung gaano kakadami ang tumagas. Umiling si Pigo at mahinang sinabi. Medyo hindi matatag si Ziking, kaya nagmamadaling inutusan ni Ivory ang isang tao na ibaba siya para makapagpahinga. Patriarch Pei, may ideya ka ba? Ipinanganak ni Bai Xiao sa Jiang Ho si Tao. Huminga ng malalim si Peigo, walang anuman ang sumalok ng tubig gamit ang bamboo basket, at si Han Sanchen ay nasugatan ng ganito.
Sa katunayan, wala akong magandang paraan. Bagamat ang aking pamilyang Pei ay may malaking pamilya at isang malaking negosyo, hindi pa rin ito maharangan ang bibig ng Aaron. Kung maabsorb niya, wala akong pakialam sa lahat ng pera ko, pero ang problema hindi niya kaya. Kahit na ang aking pamilya Pei ay may mga likas na materyales at mga lokal na kayamanan, maaari lamang silang makatitig. May sinabi si Pei sa kanyang puso, at si Pei ay labis na nababalisa. Sa napakalaking halaga ng pera kay Han Sanchen, tiyak na umaasa si Pei Go na magiging ligtas si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, sa kasong iyon, makakakuha siya ng pinakamataas na benepisyo. Sa kabaligtaran, malaki rin ang pagkatalo ni Pei Go. Ngunit sa kasalukuyan, nakita na rin ito ng doktor, at may mga kakaibang eksperto na rin ang gumawa ng mga galaw. Gayunpaman, walang magagawa ang sitwasyon ni Han Sanchen, na tila pumasok sa pinaka-hindi gustong sitwasyon. Nang makitang sinabi ni Pei Go, agad ding nawala sina Bai Xiaosheng at Ivory sa Jiangho. Sa eksena, doon nahulog ang oras sa isang patay na katahimikan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang soft drink ang umalangaw-ngaw sa madla. Maaaring wala kang pagpipilian, ngunit mayroon pa rin kami. Sa sandaling ang mga salita ay nahulog, ang lahat ay halos nagulat sa parehong oras, at pagkatapos ay mabilis na pumunta sa prestihiyo. Sa oras na ito, sa tarangkahan ng likod bahay, isang lalaki at isang babae ang mabilis na dumarating. Panggalan, Zia Wei. Nang makita sila, nagulat ang lahat. Mula nang sumiklab ang buong labanan, sa katunayan, ang dalawang figure ay bihirang lumitaw, kaya karamihan sa mga tao sa misteryong alyansa ay karaniwang hindi pinansin ang pagkakaroon ng dalawa. Mula nang sumiklab ang digmaan, palaging hinihiling sa akin ng Aaron na magtago sa dilim kasama si Zia Wei at subukan ang aking makakaya upang protektahan ang kaligtasan ni Zia Wei. Ito ay dahil nangako si Sanchen sa kapatid ni Zia Wei na protektahan ang kaligtasan ni Zia Wei, at ito rin ay dahil malinaw na malinaw sa amin ni Sanchen na mula sa kasalukuyang sitwasyon na si Han Sanchen ay apektado ng selyo, si Zia Wei ang tanging puwersang nagtutulak para sa Han Sanchen, buong function. Sa madaling salita, kung Aaron ang feng shui wheel ngayon, ang Zia Wei ay ang tubig na nagpapaikot ng feng shui wheel. Wala kang gaanong alam tungkol sa Aaron, ngunit malulutas ito ni Zia Wei. Sinabi ni Panggalan, na nakatingin kay Zia Wei, sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ng Aaron ay mas komplikado kaysa dati. Kung talagang gusto mo siyang iligtas, sa palagay ko, marahan na ngumiti si Zia Wei, pwede bang mawala ang sarili kong buhay? Panipi, tumanggaw si Panggalan, baka pwede mong gamitin ang paraan na sinabi ng ate mo. I can discuss it with Ivory for you. Narinig ni Ivory na gusto niyang makipag-usap sa kanyang sarili. Magsasalita na sana siya, ngunit marahang umiling si Zia Wei, dapat itong sang-ayunan ni Kuya Aaron. Ayokong gumawa ng mga bagay na hindi gumagalang sa kanya. Kung gayon dapat mong maunawaan na kung hindi mo gagamitin ang pamamaraang ito, kailangan mong pilitin na iligtas. Baka mamatay ka nang walang anumang tulong sa kanya. Ngumiti ng malumanay si Zia Wei, hindi bale. Hindi ba ako nagsulat ng suicide note para sa iyo? Kung mayroon man akong mga pagkakamali, maaari mong ibigay ito sa aking kapatid na babae. Naniniwala ako na hindi masyadong sisisihin ng aking kapatid si Kuya Aaron. Walang magawang umiling si Panggalan, Taday, you are still maintaining Aaron face. Hindi nagsalita si Zia Wei, ngumiti, pagkatapos ay tumingin kay Ivory, at sa wakas ay nagmamadaling pumasok sa silid. Lumakad ng ilang hakbang si Ivory at lumapit sa Panggalan, ano ang gusto mong talakayin sa akin ngayon? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Maaari mo ba akong makausap? Umiling si Panggalan at bumantong hininga, kung tutusin, wala lang. Si Zia Wei ay anak ng Phoenix. Ang iba naman, hindi ko masyadong masabi. May hiling ako. Pakisabi, maaari mo ba kaming bigyan ng pera kapag natapos ni Zia Wei ang paggamot ng 3,000 yuan? Pera. Nagtataka si Ivory. Eksakto. Tumanggaw si Panggalan, sa kahilingan ni Zia Wei. Kahit hindi kita iligtas, Aaron kayong magkakaibigan, at hindi ako tatanggi. Ayos lang. Bumantong hininga muli si Panggalan, kapag kinuha natin ang pera, baka mawala tayo ng ilang oras. Kung magtatanong si Han Sanchen, sana ay makagawa ka ng paraan para mahikayat si Han Sanchen na huwag pumunta sa amin.
Bakit? Nakakaabala para sa akin na sabihin ang higit patungkol sa dahilan, dahil hiniling sa akin ni Zia Wei na ay pangako sa kanya ang kondisyong ito bago siya dumating, kaya dapat ay nakipag-ugnayan si Zia Wei sa kanyang kapatid. Sa tingin ko, dapat ay mayroon siyang anumang paraan upang makatipid ng 3,000 yuan, pero naniniwala akong malaki rin ang gastos. Pero nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Nagmamadali si Ivory. Don't worry, mananatili ako sa tabi niya. Pangolin Road. Tumango si Ivory, kung ganoon, ipinapangako ko na ihahanda ko ang pera mamaya. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, sabihin mo lang sa akin. Ilagay mo ang pera sa kwarto ko, at kukuha ako pagkatapos kong maging abala. Pangolin Road. Tumango si Ivory, at tinawag si Jiang Ho by Xiaosheng. Pagkatapos noon, lumabas siya sa likod bahay para maghanda ng pera. Makalipas ang halos kalahating oras, inayos ni Ivory ang lahat at naglagay ng malaking halaga ng amethyst sa kanyang silid. Pagkatapos bumalik kasama si Bai Xiaosheng sa Jiangho, sa oras na ito, nagkaroon ng biglaang paggalaw sa bahay ni Han Sanchen. Nasaan ang pangolin? Tumingin si Ivory sa paligid, ngunit walang pangolin. Maaaring mag-shuttle pabalik-balik ang mga pangolin, at malayang pumunta at umalis. Nandito pa rin ito ngayon. Nag-alinlangan si Ningyu. Biglang tumunog ng mahina ang pinto ni Han Sanchen, at pagkatapos ay dahan-dahan itong bumukas, na nagpakita ng isang puwang. Nagkatinginan ang lahat, at sumunod kay Ivory at naglakad patungo sa bahay ni Aaron. Sa bahay, mayroon lamang 3,001 tao, at walang bakas ng Zia Wei at pangolin. Nasaan sila? Tanong ni Ivory, tumingin sa paligid. Ang mga tao ay tumingin sa paligid ng bahay at walang nakitang bakas. Welcome the summer, Aaron him. Unang dumating si Jiang Ho by Xiaosheng sa panig ng Aaron. Nang makitang mali ang kanyang mukha, hinawakan niya ang kanyang palso. This touch shocked me on the spot. Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, maraming tao ang agad na lumipat sa Han Sanchen. Bagaman marami pa ring pahinga sa 3,000 meridian, ang buhay ay dapat na walang pakialam. Nagulat si Bai Xiaosheng sa Jiang Ho. Nang marinig ito, mabilis na sumugod si Ivory, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Han Sanchen at bahagyang ginalugad ang kanyang palso. Ang ganda talaga ng panahon. Talagang stable ang vital signs ni Han Sanchen. Hindi bababasa, tulad ng sinabi ni Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, si Han Sanchen ay walang pag-aalala tungkol sa kanyang buhay. Nang makita ito, nagkatinginan si Peigo at ang kanyang entourage. Puno ng gulat at pagtataka ang kanilang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, ang sorpresa ay lubos na nagulat sa tinatawag na himala na inaasahan nila noon. Sino ang makakaisip na ang milagro sa kanilang bibig ay nangyari nga sa harap ng kanilang mga mata sa napakaikling panahon? Mukhang hindi in vain ang ating kayamanan, o tama ang kalahati ng taya. Ibang klase itong Aaron, at pambihira rin ang mga taong nasa ilalim niya. Sa hindi inaasahan, ito ay maaaring maghimala sa kanya. Bulong ni Peigo sa kanyang mga tagasunod. Bahagyang tumango ang attendant, talagang tama ang sinabi ng master. Noon, ikaw at ang akala ko ay ito ang pinakadakilang himala na makakaligtas si Han Sanchen. Gayunpaman, hindi nagtagal bago nangyari ang aming tinatawag na pinakadakilang himala, ngunit magagawa natin, be happy too early, kahit na nakaligtas si Han Sanchen sa oras na ito, may pinakamalaking problema pa rin. Lahat ng meridian ay sira, master. Nang marinig ito, si Peigo, na medyo masaya, ay halatang nahulog muli sa lambak. Oo, bagaman ang mga tao ay naligtas, anong uri ng tao ang isang taong halos masira ang karamihan sa kanyang mga meridian? Sayang lang. Kahit na si Han Sanchen ay nakagawa ng hindi mabilang na makikinang na mga eksena, kahit na minsan siya ay tumayo sa tuktok ng puwersa. Pero ngayon, paano mamaya? We can't waste so much energy. Let's get a military division. Bulong ng attendant. Oo, tumaya sa pagbabalik ng isang master ng militar. Hindi ba't ang kanyang pamilyang Pei ay isang katatawanan? Sa tingin mo? Tanong ni Peigo. Umiling ang tagasunod, Master, ikinalulungkot ko na makipag-usap sa aking mga nasasakupan. Kung magbabayad tayo ng maliit na halaga, si Han Sanchen ay ganito, maaari tayong sumuko, dahil sa katunayan, ito ay walang halaga.
Ngunit ang problema ay ang presyo na binabayaran namin ay masyadong malaki. Han Sanchen ay naging mainit na patatas sa aming mga kamay. Ibig sabihin, kung hindi, ang pamilya Pei ay wala. Napasimangot si Pei Gu nang marinig niya ang talumpati, gusto mo bang dalhin ko siya sa lihim na lugar ni Pei? Alam din ng mga nasasakupan ko na ang sikretong lugar ni Pei ay ang bawal na lugar ng pamilya ni Pei. Ang pagpasok nito ay nangangahulugan, ngunit, dahil ang halaga ni Han Sanchen ay ginastos doon, wala na tayong babalikan. Ang pangunahing prioridad ay gawin ang lahat ng posible upang mapanatili siya. Nang marinig ang mga salita ng entourage, nag-isip sandali si Pei Gu, at sa wakas ay bahagyang tumango, makatwiran din ang sinabi mo. Guro, kami ay tumalikod upang tulungan si Han Sanchen. Bagamat ito ay isang kabaitan, ito ay hindi pa rin sapat. Kapag siya ay nasa panganib, hindi namin siya pababayaan, at muli kaming gagawa ng mabuti kay Han Sanchen. Sa hinaharap, gagamitin namin siya. Maaari ba siyang tumanggi? Na-filter ang boses ni Pei Gu, at pagkatapos ay tumango ng mariin, well, gaya ng sinabi mo, wala na tayong paraan dahil lahat tayo ay tumaya. Pagkatapos nito, mabangis niyang tiningnan si Han Sanchen, Han Sanchen, mayroon ka bang sorpresa para kay Pei sa pagkakataong ito? Mayroon kang mabigat na pasanin, at hindi ka madapa, Pei, ito ay upang ilagay ang lahat ng iyong pera ikaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!